Bakit nga ba halos lahat ng tao 'pag pinag-usapan ay utang ay nagre-react at nakaka-relate? Maaring isa ka sa nangutang or isa ka sa pinagkakautangan. So, alin ka diyan? Okay? So, pag-usapan natin kahapon gumagawa ako ng vlog na kung saan pinag-uusapan yung utang, na kung saan maraming tao magaling lang mangutang, magaling lang makiusap, pero hindi magaling magbayad. Okay? So madalas yung mga tao nangungutang at ayaw na talagang magbayad ay nananahimik na. Hindi na nahimik, na wala na, kundi ayaw ka nang pansinin, ayaw nang basahin ang chat mo at tahimik na sila. At kung ano-ano pang reason para maiwasan ka. Okay, ngayon, ang topic natin is kung paano mo maiwasan na hindi ka na magpapautang. Hindi ka na magpapautang kasi hindi talaga mawala ang mangungutang. Laging nandyan ang mangungutang at mayroon ding nagpapautang. So ikaw yung tipo, kung ikaw yung tipo na gusto mo nang iwasan na hindi ka na mautangan or wala ka nang ipautang, ito yung dapat mong gawin. Okay? Tandaan mo. So para wala ka nang ipautang, okay? Kasi ganito lang yan eh, mabilis po gastusin, mabilis po dukutin, mabilis po galawin pag pera ang hawak mo. So para maiwasan natin na wala ka nang maipautang na cash, kasi madalas ang inuutang ay cash. Okay? So dapat wala kang hawak na cash. Tama ba? So dapat wala kang hawak na cash. So paano ba Jovelyn? Paano gagawin na wala, lalo na pag mayaman ka, di ba? Lalo na pag marami kang pera, okay? So madalas naman or most of the time, ang mga mayamang tao hindi sila naghahawak ng maraming cash. Okay? So, ang ginagawa nila, pag bumibili, card to card na lang, debit to debit, or credit card. Okay? So, sa mga ordinaryong tao na hindi pa masyadong mayaman, okay? So, ganito ang gawin natin para maiwasan natin na wag na tayong utangan, no? So, dapat una, marunong kang tumanggi, di ba? Hindi lahat ng pagkakataon, hindi lahat ng pakikiusap, hindi lahat ng nangungutang ay uuhan mo. Dapat matuto kang humindi. Lalo na pag yung taong yan ay subok na hindi nagbabayad. Okay? So tandaan, pag nangutang, marami yang dahilan at marami yang rason na ilatad sa iyo para pautangin mo. So syempre, papasok yung awa effect at maaawa ka naman. So kung ikaw kagaya, kung mabilis maawa, talagang bubunot ka, ipautang mo. So number one, dapat matuto kang humindi. Okay? Hindi lahat ng hiningi, hindi lahat ng nakiusap, pagbigyan mo. Okay? So pangalawa, bumili ka ng property or kagaya bumili ka ng bahay. Okay? So kung marami kang pera at millions na yan para maiwasan mangutang, ibili mo ng bahay. Kasi kung ang pera mo, nabili mo ng bahay, kung may utang sa'yo, sabihin mo, nabili mo ng bahay. At syempre, hindi mo naman pwedeng ipautang yung bahay mo. O, diba? So, may lusot ka doon. So, ganun lang. O, pangalawa yan, di ba? Pangatlo, bumili ka ng lupa. Okay? So, property pa rin. So, bakit? Pag bumili ka ng lupa at may mangutang sa'yo, may dahilan ka naman, ay sorry, wala akong cash, binili ko na ng lupa. Hindi naman siguro sabihin niya na, utangin ko na lang yung lupa mo. Di ba? Wala namang ganon. Or kung sasabihin niyang, pwede bang utangin ang lupa mo? Okay, tikpakan mo ng kunting lupa or ibigay mo yung paso na may lupa. Okay? So, di ba, wala kang cash na malaking hawak. Okay? Then, pang-apat, itong gawin mo. Ito seryoso. Ginagawa ko to. Pang-apat, bumili ka ng alahas. Okay? So, kung katamtaman lang naman yung pera mo at para maiwasan mong maibigay or mautang, ibili mo ng alahas. Okay? Kasi ang alahas, hindi napapanis. Okay? At nag-a-appreciate yung value niya. Lumalaki ang value ng mga gold, okay? Yung pawnable items, yung pawnable jewelries. So, ibili mo ng alahas, ibenta mo man yan, tutubo ka, or hindi mo ibenta. Kasi kahit hindi mo ibenta, hindi ka iiyak. Kasi parang savings mo na yan na itatago mo. So, kung may mangutang sa'yo, sasabihin mo ba na, o sige, wala akong cash,
ito na lang yung ipautang ko sa'yo, or wala naman siguro magsabing mangungutang na yung alahas na lang utangin mo. Kasi mostly, ang inuutang ay cash. Okay, tama ba? So, safe yung pera mo. So, dapat gumawa ka ng paraan or maging wise ka rin sa pakikipag-usap sa lahat ng mga taong lumalapit sa'yo na humingi sa'yo ng tulong. Kasi hindi lahat ng humihingi, totoo yung dinadahilan. Alright? So, ganun kasimple, ha? So, recap tayo. Matuto kang humindi. Yun yung una. Matuto kang mag-refuse. Hindi lahat uuhan. Pangalawa, bumili ka ng bahay dahil hindi nila uutangin ang bahay mo. Pangatlo, bumili ka ng lupa kasi hindi naman nila din uutangin ang lupa mo. Kung utangin nila, bigyan mo ng pasok na may lupa. Joke. Okay? Then, pang-apat, bumili ka ng alahas. Okay? So, magiging savings mo yan. Yung alahas na binili mo ngayon, 5,000, baka next year, 7,000 na yan or 8,000 na yan. So, yun yung tip ko sa mga empleyado or yung gustong makaipon, no? Instead na pera ang hawakan mo, iobliga mo ang sarili mo bumili ng alahas buwan-buwan. At yun yung maging savings mo. Itago mo yan, hindi bababa ang value ng gold. At wala naman sigurong mangutang na sabihing alahas na lang ang utangin ko sa'yo. O, diba? So, sana natuto. So, don't forget to follow and follow for more para sa mga karagdagang video and learnings. Okay? This is JCP. Goodies sa lahat. Believe you can be rich.